Welcome back mga kabayan, nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba parang naging EDSA revolution ang nangyari sa Malacanang Palace dahil sa kadahilan ng libo-libong sundalo ang pumalibot dito. Ang rason kung bakit ganito na lamang ang ginawa ng ating mga kasundaluhan ay dahil nga sa pagpapasok ni Kuting sa ICC sa ating bansa upang imbestigahan si former President Rodrigo Roa Duterte at Vice President Inday Sara. Buti na lang at mayroon tayo mga alagad ng batas na todo suporta sa dating presidenteng si Tatay Digong at pinakamamahal nating Vice Presidente na si Vice President Inday Sara. Para nga sa buong impormasyon, panoorin ang buong video at kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Well, ang isyong ito ay naging usap-usapin din sa mundo ng social media. Merong isang netizen na nagsabi, "We fully support and protect ex-FPRRD. Mabuhay ka Tatay Digong. Siya ay may malasakit, makamasa at matalino, matapang at merong paninindigan ng tapat dito sa bansa natin at walang karapatan papasokin ng ICC dito sa bansa natin. At maraming salamat Atty. Roque sa pagsuporta sa atin. Mahal na Tatay Digong, mabuhay po kayo." At sabi din naman ng isang netizen, "Supporter ako noong nakaraang presidente at ngayon din ay fully support the PBBM and masabi ko pag hindi magkaayos silang pareho, sure ako 100% maaalis sa pwesto si Kuting. Hindi biro ang ipinakitang pagmamahal ni Presidente Duterte. Wala masyadong crime noong panahon niya. Pero ngayon, laganap ang drug addict, hindi na naman secured ang mamamayang Pilipino." Ang sinabi ni former Senator Honasan na mag-meeting at mag-usap-usap at silang mga dating presidenta at yung kasalukuyang presidente, yan ang dapat gawin sa ngayon. Failure to do so, promise tanggal si Kuting. God knows who does in the gobyerno. Yari na yan ngayon, sigurado ako, gulo yan. And do you think mananahimik at hindi kikibo ang mga diehard supporters ng ating former President Rodrigo Duterte? I don't think so. Lalo na 'di ba, yung mga kababayan nating naramdaman talaga ang tunay na pagbabago at ang tunay na malasakit galing sa ating former president. Sa totoo lang mga lords, sinakripisyo niya ang kanyang kaluluwa, 'di ba, para sa kapakanan, seguridad at magandang future natin at mga bagong generations ng mga anak nyo. Kahit nasabihin yung mamamatay tao, ang daming pinatay, pero hindi naman mga inosente ang kanyang kinakalaban, di ba? And sino ba ang pinoprotektahan ni Tatay Digong? Bakit? Di ba he goes beyond. Kahit pangalan niya ang nakataya, kahit kaluluwa niya ang nakataya, pero para saan ba yun? Para sa atin yun. Di ba? Kesa naman malulong sa droga ang ating bansa, kesa dumami ang mga halang bituka, kesa dumami ang mga inosenteng maaagrabyado dahil sa mga masasamang loob, dahil sa mga addict, di ba? Dahil sa mga lulong sa droga. At si Tatay Digong lang, ang may strong command, at ramdam talaga natin yung pagmamahal, malasakit dati. Sus, dati maglakad kagabi, madaling araw, you're so safe. Kahit mag-chat-chat ka, text-text ka sa kalsada, sa panahon ni Tatay Digong, you're safe. Sa airport, tanggal ang tanimbala. Di ba? Kahit saan ka pumunta, takot ang mga abusado, lalo na yung mga abusadong empleyado ng gobyerno. Kaya gagalawin nyo si Tatay Digong? Di ba? Makikita nyo talaga. Di ba? Makikita nyo talaga kung papaano magkakagulo talaga sa Pilipinas pag dinampot nyo at pinakulong nyo si Tatay Digong. Tandaan nyo, si Cory nga, na wala namang ginawa sa bansa,
na hindi naman naramdaman? Ano bang ginawa niyang extraordinary sa bansa? Natipon niya nga ang milyon-milyong mga tao, di ba? Nauto niya nga ang mga milyon-milyon na tao. How much more si Tatay Digong na real result, di ba? And real, no? Totoo ang nararamdaman natin na malasakit niya at proteksyon niya sa ating lahat. Napakainit ng diskusyon ng posibleng pag-aresto kay Presidente PRRD dahil sa ICC. At ngayong gabi, nais kong i-discuss sa inyo ano ba yung pagkakaiba ng preliminary investigation sa ICC at ano yung pagkakaiba sa proseso ng pag-aresto sa ICC. Ito nga ay kung tutuluyan nilang arestuhin ng ating Pangulo, dating Pangulo. Well, unang-una po, no, ang preliminary investigation po sa Pilipinas is a statutory right. Ibig sabihin, may karapatan ang akusado na sumapi sa preliminary investigation. In fact, sa rules ng DOJ, kinakailangan mabigyan siya ng lahat ng complaint affidavit at lahat ng mga ebidensya ng mga nagrereklamo sa piskalya. Na pagdating po sa ICC, hindi po ganyan ang proseso. Ang proseso po ng ICC ay nakabase nga po dun sa European system na ang tawag ay inquisitorial. Tanging mga prosecutors lang po ang nangangalap ng ebidensya. At hindi po entitled ang akusado na magsumite ng kanyang counter affidavit. Wala pong ganun. Kung nanaisin ng prosecutor, po pwede niyang isupina o isamon ang nasasakdal. Pero at that point po na nagpe-preliminary investigation, hindi niyo pa po alam kung sinong nasasakdal. So isa rin sa malaking pagkakaiba, sa preliminary investigation sa Pilipinas, alam mo na kung sinong dinidemanda. Pero sa preliminary investigation ICC, dahil nga yan ay inquisitorial, hindi mo alam kung sinong talaga ang dinidemanda or iniimbestigahan. Kaya po ngayon, hanggang ngayon, hindi natin alam kung sino iniimbestigahan. Bakit po ganito? Kasi nga, ang sistema nila is, hayaan na nating mga prosecutors ang kumalap ng ebidensya at kapag sa tingin na nila ay meron na silang probable cause, yun po, pareho tayo ng ICC, magre-request na sila sa hukuman, sa pretrial chamber ng warrant of arrest. So, kapag naman tinawag ang mga individual para sumapi sa preliminary investigation, bibigyan naman po sila ng karapatan, kasama na ang karapatan na magkaroon ng abogado at yung right against self-incrimination. Kung sila po ipapatawag ng prosecutor. Pero hindi po sila required na magpatawag ng prosecutor kung sa tingin nila sapat na ebidensyang nakalap nila at hindi na kinakailangan na kausapin ng mga kakasuhan, wala pong obligasyon sila na bigyan ng notice ang mga kakasuhan. Actually, itong proseso pong ito ay kapareho din ng preliminary investigation sa Amerika. Kaya lang ang tawag sa Amerika, grand jury investigation. Yun po talaga, magki-case build up ang prosecutor at ang police. Pag meron na silang sapat na ebidensya, tatawag sila ng mga ordinaryong mamamayan, yung grand jury, ipipresenta ang ebidensya at kung sa tingin ng mga ordinaryong mamamayan, yung grand jury, meron ng probable cause, magfa-file ng warrant of arrest. Pero yung indictment pong yan, sealed, hindi mo alam kung sino nasasakdal hanggang mag-issue ng mandamiento de arresto ang hukuman. Doon mo lang malalaman kung sino ang akusado. At kinakailangan, sumuko ka muna sa hukuman, sa jurisdiction ng hukuman, kinakailangan magpa-aresto ka muna bago mo malaman ang nature and charges against you. Parang kakaiba po talaga sa atin yan, pero kasi sa mga inquisitorial system, una-una, binibigyan na ng prioridad yung mabilisang proseso. So wala nang cheche-bureche, sila nakukuha ng ebidensya. Sa akin po, isang panig, okay yan eh. Kasi mabilis na yung proseso. Pero tapos ang iniisip naman nila, wala namang posibilidad na magkakamali ang prosecutor kasi pupunta pa rin siya sa hukuman para kumuha ng warrant of arrest. At kapag hindi naman satisfied ang hukuman na may sapat na ebidensya, hindi naman sila mag-i-issue ng warrant of arrest. So yan po mga pagkakaiba sa preliminary investigation. Sa pag-aresto, ang pagkakaiba nga po, walang sariling pulis sa ICC. So kinakailangan ng kooperasyon ng Estado. Meron po tayong tinatawag na competent authority. Ang susulatan po nila, siyempre yung ambassador muna, yung ambassador padadala sa DFA, ang DFA padadala sa DOJ. Ang DOJ makikipag-unayan naman sa kapulisan kung merong aarestuhin. Pero ito po ang hindi natin talaga nalalaman. No? Hindi po automatic na po pwedeng isakay sa eroplano ang isang nasasakdal pagkahuli sa pamamagitan ng warrant of arrest. Ihaharap po siya sa lokal na hukuman. Hindi po automatic na po pwedeng Rodrigo Roa Duterte, may warrant of arrest laban sa iyo. Sara Duterte, may warrant of arrest laban sa iyo. General Bato, may warrant of arrest laban sa iyo. Isasakay na namin ikaw sa eroplano, pumunta ka na sa Hague. Hindi po. Kinakailangan dalin sa lokal na hukuman.
At ano naman ang tatanungin ng lokal na hukuman? Ito po ha. So talagang babasahin ko sa inyo kung ano naman yung sasabihin no o hahanapin ng lokal na hukuman. Sandali lang po sandali lang. Well, dumating po kasi yung masahista ko kaya kinailangan kong buksan ng pinto. Pero anyway, ito po ang didesisyonan ng hukuman na lokal. Pilipinong West po ito. 3 bagay lang po. Na yung warrant parangado sa nasasakdal. Isa, na yung tao ay naaresto sang-ayon sa tamang proseso. At pangatlo, yung karapatan ng tao ay narespeto. Tignan nyo po na yung lokal na judge, wala pong obligasyon magdesisyon kung meron ang jurisdiction ng ICC. Bakit? Kasi po, yan po ay pursuant dun sa tinatawag nilang competence of competence na tanging ang ICC lang ang pwede magdesisyon kung meron silang jurisdiction dun sa kaso. Basta ang obligasyon lang ng lokal na hukuman ay tama yung taong inaresto, na siya'y naaresto sang-ayon sa tamang proseso at rinirespeto ang karapatan ng naaresto. At kung yan ay satisfied, tsaka siya isasakay sa eroplano para dalhin sa The Hague. So, take note po na bagamat mayroong partisipasyon ang hukuman, hindi ka po pwedeng dun mag-question ng jurisdiction. Kailan ka po pwedeng mag-question ng jurisdiction? Dahil yan naman talaga ang depensa ng ating dating Presidente Duterte na hindi na tayo kasapi ng ICC nung nagsimula ang preliminary investigation. Well, ang pagkakataon po dyan, kapag naaresto na yung isang tao, kinakailangan i-raise niya yung issue ng jurisdiction doon sa tinatawag na confirmation of charges. So kung babasahin niyo po yung 2 desisyon ng ICC kung saan pinagpatuloy ang preliminary investigation, ang sabi ng pretrial chamber, well, hindi naman kasi ito decision ng Office of the sinabi na tungkol doon sa admissibility na ang lokal na hukuman daw ay able and beating. Kaya nga sabi ng pretrial chamber, hindi mo naman kinwestiyon talaga yan, hindi mo diniscuss kung ano yung epekto ng pagbibitiw sa ICC. So, ibig sabihin, inamin mo may jurisdiction ang hukuman. Pagdating naman sa appellate chamber, kasi hindi mo naman kasi linabas talaga didiscuss ang issue ng jurisdiction. Linalabas mo sa kauna-unahang pagkakataon on appeal. Kaya hindi naman po pwede gawin yan. So, ang sinasabi ng hukuman, hindi pa sila nagdedesisyon sa issue ng jurisdiction kasi nga hindi diniscuss ng OSG ang epekto ng ating pag-aalis sa Rome Statute. Na pag umalis tayo at nagsimula ng preliminary investigation matapos ang 1 taon, matapos tayo magsumite ng instrument of withdrawal, ay wala ng jurisdiction talaga ang ICC. So ang susunod na pagkakataon na pwedeng erase yan ay hindi man lang sa lokal na hukuman, kung hindi doon sa confirmation of charges, pero huli ka muna. Pero magandang balita sa ating lahat, hindi agaran na pwedeng kidnapin ang nasasakdal sa ICC maski meron ng warrant of arrest. Kinakailangan iharap muna sa lokal na hukuman. At yan naman po ay garantyado o guarantee na pwede pa kumuha ng remedyo sa lokal na hukuman. Kung di man dun sa hukuman kung saan nila hinarap ang nasasakdal, di sa Korte Suprema para sabihin na labag ang jurisdiction ng ICC dahil hindi na nga tayo miyembro, at kapag ipapatuloy ang pag-aaresto dito sa taong ito at pagpapadala sa Hague, malalabag ang karapatan ng pantao ng nasasakdal dahil wala na ngang jurisdiction ng hukuman, at ito po ay pwede na rin maging petition for habeas corpus na walang legal na basehan ng pagkaka-aresto dahil yung warrant of arrest ng ICC ay wala ng bisa dahil wala na nga pong jurisdiction ng ICC dahil nagsimula ang engagement ng hukuman 2 taon matapos na magbitiw na tayo bilang miyembro ng ICC, at ang effectivity ng ating withdrawal ay 1 taon lamang matapos ang ating instrument of withdrawal. So 2018, bumitiw tayo, naging epektibo yan 2019, dapat nagsimula ang preliminary investigation 2019. Hindi kasama sa formal na proseso ng hukuman yung preliminary examination. Ang nakakagulo po talaga yung desisyon ng ating Korte Suprema sa Pangilinan versus Executive Secretary kung saan sinabi ng hukuman, bagamat dismiss ang kaso at sinabi na moot and academic dahil nakapagbitiw na tayo sa membership natin sa ICC, ang dami kasi sinabi ng ponensya doon na kapag tayo ay naging miyembro at bumitiw, kinakailangan pa rin mag-cooperate. Hindi naman diniscuss ng hukuman doon. At ito po ay obiter, palamuti. Hindi po yan ang desisyon ng korte. Ang sabi ng hukuman doon, kinakailangan pa rin makipagtulungan miski hindi na tayo miyembro. Hindi naman nila sinabi na meron niyang time frame.
at saka yung trigger ng jurisdiction na dapat ikonsidera para sa time frame ay 1 taon matapos tayo magsumite ng instrument of withdrawal. Well, sana po malinaw yan. Kahit papano, hindi nila po pwedeng mabilisang isakay si dating Presidente Duterte sa eroplano at dalhin sa Hague. Kinakailangan pumunta muna sa lokal na hukuman at dahil dyan, meron pa rin tayong pagkakataon na tumulog sa kataas-taasang hukuman para pigilin ang pag-cooperate sa pag-aresto ng mga nasasaktan. Ang kulit ko daw, Harry Roque, dahil sabi ni Solgen, hindi na kinakailang isulat yang paulit-ulit na sinasabi ni Presidente na hindi siya makikipag-cooperate. With all due respect, Solgen, napakadali po na mag-utos na isang miyembro ng kabinete sa isang high-ranking police official at sinabi, may bagong utos ng Presidente, arestuhin mo. Hindi po makakatanggi kasi wala namang pinaghahawakang nakasulat ang pulis na hindi dapat makipagtulungan sa ICC. Di ba po, ang verbal na order, napakadali na baguhin sa pamamagitan ng isa na namang verbal na order na po pwede pang sabihin ng iba sa ngalan ng Presidente. With all due respect, tingin ko po mali kayo. Dapat isulat yan, memorandum na yan na bawal ang mag-cooperate sa ICC. Tignan po natin ang ating mga reaksyon sa ating mga viewers dahil itong programang ito at para sa ating mga viewers. Okay? Gracie C, attorney, even Philippines is not a member of ICC. Is there any possibility that the President Duterte will be arrested and taken to the Hague? Yun nga pong sinasabi natin. Dahil nag-decision po ang ICC na dahil mali nga yung sinumite ng ating OSG na hindi kinwestiyon ng jurisdiction, admissibility lang, ang basa nila po pwede magtuloy ang preliminary investigation maski hindi na nga po tayo miyembro. Pero may dalawang dissenting opinion po dyan sa Appellate Tribunal. At naniniwala po ko dahil sinabi naman ng hukuman na hindi ito decision on the merits, talagang wala na pong restriction at hindi na po pwedeng magtuloy sa issuance ng warrant of arrest dahil hindi na tayo member ng ICC. Si Ju, pananakot lang attorney ng ICC, alam pa ng ICC, wala na silang karapatang maghimasok. Hindi kami papayag na arestuhin ng Pangulong nagbigay sa amin ng 6 na taong magandang pagsasilbi sa bayan. Tama po kayo, pananakot. At sa akin tingin, at ngayon ko lang po sasabihin ito, kaya naman nagbago sila ng tono kasi nga may perception ng Malacanang na nagdi-destabilize daw ang Presidente Duterte, ang dating Presidente Duterte. So tingin ko, itong pagbabago ng tono ni Justice Secretary Remulla na all of a sudden makipagtulungan daw siya dahil may House Resolution, yan ay dahil kaalyado siya ni Speaker. Gusto ni Speaker na mawala rin kalaban niya sa politika ng mga Duterte. Pero, yan po ay sa tingin ko, pipasbas din ng Presidente. Kaya ayaw nilang isulat para madaling baguhin. Ang punto naman dyan is importante talaga na para magkaroon ng legal na basihan na wag subulod ng kapulisan, although ngayon nagsalita nga yung spokesperson na hindi naman sila mag-aaresto dahil meron na ngang sinabi ang Presidente, paano nga kasi kung tumawag na naman dyan isang member ng cabinet? Sabihin lang natin, ayaw ko na magsabi kung sino. May bagong utos ng Presidente, arestuhin. Paano yan? Walang nakasulat. Na kailangan sumunod. Okay? Tignan pa natin ang ibang komento. Si Darlene D, Attorney Harry, tama po ba na ikaw lang po ang tanging lawyer na pwede mag-represent the respondent before the ICC? Paano yun, sir? Hindi po ba kayo mahirapan? Thank you. Well, nagkaroon na po ng 3 dagdag itong Disyembre. Ngayon lang po, 3 dagdag. 2 doon, dati ko pang partners. Pero unfortunately, yung 2 pong yun, counsel for the victims. May isa po na hindi ko kakilala kung sino. Pero Chinese-sounding family name po. Pero sa katagal-tagal na panahon, mula po nabuo ang ICC until December, ako lang po yung tanging nag-iisa. Pero ngayon po, 4 kami na galing sa Pilipinas. Sana panood niyo ang video, mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga opinion? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinions matter. Huwag pong mahihiyang magbigay ng inyong mga saloobin, mga kabayan. Siyempre, huwag nyo din pong kakalimutan i-share ang video ito upang inyong mga kaibigan at kapamilya ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like. Hanggang sa muli!